Naglabas ng saloobin ang ina ng aktres na si Rian Ramos kaugnay sa patuloy na pagkalat ng umano'y maling impormasyon at mapanirang akusasyon sa social media na ayon sa kanya ay labis na nakaapekto sa kanyang anak. Sa kanyang pahayag, hindi niya maunawaan ang umano'y pagsuporta ng Volunteers Against Crime and Corruption sa isang taong tinawag niyang lying thief na anya'y nagbigay pa ng mga panayam sa iba't ibang platform at nagbahagi ng mga impormasyong hindi pa beripikado. Ayon sa kanya, ang mga naturang pahayag ang naging mitya ng lalong paglala ng usapin sa social media. Dagdag pa niya, imbes na mabigyang hustisya ang mga tunay na biktima, lalo pa raw silang napapahamak dahil sa mga kwentong patuloy na nababago at lumalala na inilan tulad niya sa cancer sa bilis ng pagkalat ng pinsalang dulot. Pinakamabigat umano para sa kanya ang makita kung paanong pinupunit ng internet ang kanyang anak sa pamamagitan ng mga paratang at haka-hakang wala umanong katotohanan. Ayon sa kanya, bagamat sanay na sila sa batikos at paninira, nakaakibat ng pagiging isang public figure, ibang antas na raw ang nangyayari ngayon. Hindi niya ito deserve, ani ng ina ng aktres. Sabay giit na ang mga nasa likod ng umano'y organisadong pagpapakalat ng maling impormasyon ay may masamang intensyon at dapat managot. Nananawagan din siya sa publiko na maging mapanuri, maghintay ng kumpirmadong impormasyon at iwasang makisawsaw sa online hate na lalo umanong nakakasakit sa mga taong nadadamay. Samantala, kapansin-pansin naman ang paglalike ng ina ng aktres sa ilang mga komento kaugnay sa kanyang naging post. Kabilang na dito ang komento na kung saan ay tila tinutukoy ang dating partner ng aktres na ayon dito ay halata naman umanong ang dating partner ni Rian lang ang gumawa at nagbayad ng tao upang masiraan si Rian sa publiko. The VACC president is very obvious. Malaking bayad sa kanya, ang lakas ng loob niya at ng driver maghakot ng media papuntang NBI. After that, non-stop interview na, everyday, walang palya. Obviously, someone bitter na super mayaman at nagpanggap ng mabait at madasalin. May pakanan ng lahat ng ito. He is very powerful. Kaya niya magbayad ng millions and millions sa mga taong yan para lang siraan si Rian. Damay na rin dalawang kaibigan niya. Yung pagre-report pa lang ng driver sa kanya, very suspicious na. Kung saan sinasabi pa ng driver na mabait daw yon at ginawan pa ng another issue si Rian with a vlogger. All these are demolition job kasi ayaw na ni Rian sa kanya. Kaya mag-ingat po kayo sa taong yan. He is projecting his image in public as very mabait, generous, charitable, madasalin, mapagmahal sa pamilya. O ay nasa pag-post. Lahat ng pagsisimba at pagdasal kailangan i-post. Ingat po kayo cause he is such an evil person. Yung pag-report pa lang ng driver sa taong yon, for what? At isiningit pa ang issue about R na may new boyfriend daw at mabait daw si X. Si VACC President ang sabi niyan ha, nasa PEP article at wala naman kakayahan ang driver magbayad ng troll farm. People with careful analysis of the situation and with critical thinking know what's going on. Kung nababasa mo man, all these are part of their demolition job against R. Ano pa ba ibig sabihin nun? Bakit ganun na lang ang ginagawa ng VACC President? Hindi ka nagbabasa at nakikinig ng news? Kung driver lang talaga yan, hindi mangyayari yan at saka hindi kikilos ng ganyan ang VACC. Interviews left and right, pabago-bago ang sinasabi. Pati yung term na sensitive photos, pinalitan niya, ginawang malaswang film daw. At may kakayan ba yung driver magbayad ng troll farm? Naniniwala ka na mahalang talaga niya si R? My God! Diba lumalabas ang cheating issues about him nung nagpapabalita ang breakup nila? Na nahimik lang si R, siya nagbabantang kasuhan daw yung mga marites. Bakit walang kinasuhan?
Tapos ito na nga, he is trying to destroy R and pinalabas pa na may new boyfriend si R kaya sila naghiwalay. OMG, seriously, akala ko rin mabait siya nun. Pero with all those issues na involved siya before this driver incident nila R, nako. At saka remember, during the campaign period, may nagtanong sa kanya saan galing ang perang pinimbilan niya ng bigas for donation. Ang sagot niya, binantaan talaga niya ang netizen na yon. Babalikan daw niya, hahanapin daw niya pag nanalo siya. Hindi siya nagbibiro. I saw his video, nasa Reddit. So it's up to you kung papanig ka doon sa taong yon. Kulang ka na mga info. Marami kang hindi alam about him. Kawawa si R sa kanya. Do you think basta-basta na lang siyang hiniwalayan ni R without compelling reasons? Hindi ganyan si R, girl. Hindi siya ganyan. Kung naawa ka sa kanya, mas naawa si R. Kaya nga she gave him a second chance noon. Pero habang busy siya sa mga tapings everyday, may mga nangyayari na pala. Hindi magdedesisyon si R ng breakup nang walang mabigat na dahilan. Kung ikaw naawa sa taong yon pero di ka na naawa kay R sa ginawa niyang demolition job now, you're hoping it's not true? Please do more research. I tell you, mas kawawa si R dahil sa mga ginagawa ng taong yon. My heart is bleeding for R right now. Siya yung nag-recommend ng driver na yon kay R. May utang na loob si driver sa kanya. Galit din ako sa driver but he's just instrumental.